Ito ang pinakamakapangyarihang alyansa sa buong kasaysayan. Parehong kinatatakutan at nirerespeto. Armado ng milyon-milyong sundalo, libo-libong mga tangke at eroplano, at mayroong sapat na nuclear weapon para gunawin ang mundo. Ito ang North Atlantic Treaty Organization o mas kilala bilang NATO. Sa maraming dekada, ang alyansang militar na ito ang naging tagapagbantay ng Europa. Ngunit hindi lamang ito basta isang alyansa. Isa itong puwersang walang kapantay. Tara, samahan niyo ako sa paglalakbay na ito na kilalanin ang pinakamalakas na alyansa sa daigdig. Nagsimula ang kasaysayan ng alyansang ito makalipas ang pinakamapaminsalang digmaan sa kasaysayan, ang ikalawang digmaang pandaigdig. Ang buong Europa, durog matapos ang World War II, wasak ang kanilang infrastruktura, bagsak ang ekonomiya, hindi pa nakababangon ang mga citizen, at higit sa lahat, nakaluhod pa ang lahat ng militar. Sa silangan naman ng Europa, isang higante ang unti-unting lumalamon sa halos buong Eastern Europe, ang Soviet Union. Isa-isa nitong kinubkob ang mga bansa sa silangan at malinaw na kapag tapos na ito dito, sunod na nitong kakainin ang Western Europe. Alam ng mga European leaders na magkakahiwalay, hindi nila kayang pigilan ang rumaragasang mga Soviet. Pero kung sila'y magsasama-sama, mayroon silang tsansang pigilan ito. Ito ang nag-udyok sa mga bansa na bumuo ng isang matatag na alyansa. Noong 1949, nagsanib puwersa ang 12 bansa, ang United States, Canada, United Kingdom, France, Italy, Netherlands, Belgium, Luxembourg, Denmark, Norway, Iceland at Portugal. Dito, formal nang isinilang ang NATO, isang alyansang sagot sa banta ng mga Soviet at ang kanilang bantang paglamon sa buong Europa. Ang kasunduang ito ay naglatag ng mas malalim na kooperasyon sa pagitan ng mga member states sa larangan ng ekonomiya, politika at seguridad. Pero higit sa lahat, ang kasunduang ito ay para bumuo ng isang alyansang militar. Dito pumapasok ang Article 5 ng North Atlantic Treaty, ang mismong sandata na nagbibigay ng totoong kagat sa kasunduan. Ayon sa Article 5, ang pag-atake sa isang miyembro ng NATO ay ituturing na pag-atake sa buong alyansa. Dahil sa artikulong ito ng North Atlantic Treaty, napatigil ang agresibong pagsalakay ng mga Soviet noong 1950s. Sa pagdaan ng mga panahon, ang alyansa ay mabilis na lumaki. Mula sa 12 miyembro noong 1949, ang NATO ay kasalukuyang binubuo ng 32 bansa at marami pang bansa ang nagnanais na sumali dito. Ating isa-isahin ang mga pangunahing bansang miyembro ng NATO. Una, United Kingdom. Isang bansang maliit sa sukat, pero malaki ang ambag sa kapangyarihang militar. Ang mga British ay may humigit kumulang 150,000 na mga aktibong sundalo, may mahigit 200 modern main battle tanks, at mahigit 500 combat aircraft, kabilang na ang makabagong F-35 stealth fighters. Ang kanilang hukbong dagat, bagamat mas maliit sa Amerika at China, ay mabagsik at itinuturing na elite. Mayroon silang 2 aircraft carrier, mga destroyer, at maging mga nuclear submarine na laging handang umalalay kailanman at saan mang karagatan. Ang mga British ay may mahabang kasaysayan ng naval tradition at superiority, kaya naman sila ang itinuturing na pangunahing naval force ng NATO bukod sa Amerika. Ang mga British din ay armado ng nuclear warhead, kaya naman bahagi sila ng tinatawag na The Nuclear Trinity ng NATO.
Mayroon silang sariling nuclear warhead at mga submarino na kayang magdala ng mga ballistic missile at magtago sa kailaliman ng dagat. Dahil sa mga kakayahang ito ng mga British, nagbibigay sila ng malaking nuclear deterrence, hindi lamang para sa kanilang bansa, kundi maging sa kanilang mga kaalyado. Sumunod ay ang France, isa sa mga itinuturing na haligi ng NATO. Kung ang United Kingdom ay nakilala dahil sa kanilang makapangyarihang hukbong dagat, ang France naman ay nag-aalok ng kakaibang lakas. Isang makapangyarihan at independent na sandatahang lakas na may sariling military industry, world-class na mga fighter jet, at higit sa lahat, kanilang sariling arsenal ng mga nuclear weapon. Mayroon silang humigit kumulang 200,000 na mga active personnel na suportado ng isang matatag na ekonomiya. Meron din silang humigit kumulang 200 na mga main battle tanks at daan-daang eroplano, kabilang na ang makabagong Rafale fighters na dinisenyo ng kanilang sariling military industry. Kumpara sa ibang NATO members, ang France ay nagpapatupad ng strategic autonomy kung saan ang pamahalaang French pa rin ang may ultimate control sa kanilang hukbong sandatahan. Ang France ay maaaring magsagawa ng mga military operations sa mga rehiyon na off-limit sa NATO tulad na lamang ng Central at West Africa. Dahil sa kalayaan nilang ito, nagagawang in-neutralize ng mga French ang mga panganib na maaaring umabot sa Europa bago pa umaksyon ang NATO. Ang France ay bahagi rin ng tinatawag nating Nuclear Trinity kung saan armado sila ng tinatayang 290 nuclear warhead. Kung ang United Kingdom ay ang naval power ng NATO, ang France naman ang nagbibigay ng independent military operations. Ang Germany naman ang tinuturing na haligi ng alyansa pagdating sa industrial at ekonomikong lakas. Sa tindi ng lakas ng German industry, kaya nilang suportahan hindi lamang ang kanilang sariling hukbo, kundi ang buong operasyon ng NATO sa Europa, mula sa logistics, weapons and ammo manufacturing, hanggang sa pagbibigay ng mga base at infrastruktura sa kanilang mga kaalyado. Sa mahabang panahon, ang Germany ay naging konserbatibo pagdating sa militarization dahil sa kanilang mapait na karanasan noong World War II. Ngunit ngayong 2025, muling bumabangon at mas agresibo na ang mga German sa kanilang pagpapalakas. Naglaan sila ng higit 100 billion pounds na tinatawag nating special fund para palakasin ang kanilang hukbo, lalo na't nakikita nila ang banta mula sa Russia nang sakupin ng mga ito ang Ukraine. Ang Germany ay may mahigit 180,000 na mga aktibong personnel at hindi bababa sa 200 Leopard main battle tanks na kinikilala bilang isa sa pinakamabisang tangke sa mundo. Sa himpapawid, ang German Air Force ay mayroong 200 combat aircraft, kabilang na ang Eurofighter na Typhoon. Kumpara sa UK at France, walang sariling nuclear weapon ang Germany. Gayunpaman, ang USA ay may nakadeploy na tinatayang 20 nuclear warhead sa loob mismo ng Germany bilang bahagi ng Nuclear Sharing Agreement sa NATO. Ang sumunod na miyembro na ating pag-uusapan ay ang Turkey, ang itinuturing na the gatekeeper of NATO. Ang pinakamalaking ambag ng Turkey sa NATO ay ang kanilang estratehikong lokasyon. Nasa pagitan kasi ang bansa nila ng Europa, gitnang silangan, at nakaharap mismo sa Russia sa Black Sea. Dahil dito, nagsisilbi silang unang linya ng depensa sakaling may mga banta mula sa silangan at timog. Sa Turkey, unang dadaan ang anumang banta sa Europa, kung saan susi sila sa pagpigil ng mga ito. Bukod sa pagsisilbi bilang first line of defense ng Europa, ang Turkey din ang nagsisilbing jump-off point ng mga NATO members para sa kanilang mga operasyon sa Middle East. Halimbawa na lamang, ang mga Amerikano ay gumagamit ng mga base sa Turkey para sa kanilang mga operasyon sa gitnang silangan. Ang Turkey rin ang may pinakamalaking hukbo sa NATO kung saan
Mayroon silang humigit kumulang 400,000 na mga aktibong personnel at milyon-milyong iba pa kung isasama natin ang mga reservists. Ang mga Turkish ay mayroon ding daang-daang mga tangke at combat aircraft. Ngunit ang pinakamahalagang sangay ng kanilang hukbo sa NATO ay ang kanilang naval fleet. Gamit ang kanilang navy, binabantayan ng NATO ang ilan sa mga pinakamahalagang dagat sa daigdig tulad na lamang ng Black Sea sa Timog Russia at ang Mediterranean Sea. Tulad ng Germany, isa rin silang host ng mga nuclear weapon ng Amerika bilang bahagi ng Nuclear Sharing Agreement. Tinatayang mayroong 40 hanggang 50 na mga American nuclear warhead na nakaimbak sa Turkey. Sumunod ay ang Poland, ang rising star at itinuturing na panangga ng Europa sa silangan. Ang bansang ito ay nasa dulong bahagi ng Eastern Front, katapat mismo ng pinakamalaking banta sa Europa, ang Russian Federation. Kaya naman, kung sakaling magkaroon ng malawakang digmaan sa pagitan ng NATO at ng kanilang tradisyonal na kalaban na Russia, ang Poland ang magsisilbing first line of defense, katulad na lamang ng Turkey. Lalong naging totoo ang bantang ito nang sumiklab ang Russo-Ukrainian War noong 2022. Dahil sa pangyayaring ito, ang Poland ay kasalukuyang dumaraan sa isang napakabilis na modernization at militarization. May humigit kumulang 120,000 na mga aktibong personnel ang Poland, ngunit mabilis na lumalaki ang kanilang hukbong sandatahan sa pamamagitan ng malawakang pagsasanay at pagbili ng mga armas. Mayroon silang humigit kumulang 1,000 bagong tangke, kabilang na ang Leopard 2, K2 Black Panther, at ang paparating na mga M1 Abrams mula sa Estados Unidos. Sa himpapawid naman, protektado sila ng kapangyarihan ng mga F-16 fighter at ang mga inaasahang darating na mga F-35 stealth fighter upang lalo pang palakasin ang kanilang hukbong panghimpapawid. Ang mabilis at malawak na militarization ng Poland ay nangangahulugan na sila rin ang pinakamalaking defense spender ng buong NATO. Umaabot sa higit 4% ng kanilang GDP ang kanilang ginagasta para sa kanilang depensa. Ngayon naman, ating pag-usapan ang kabuoang lakas ng North Atlantic Treaty Organization. Unahin na natin ang ekonomiya ng alyansa. Higit $50 trillion ang combined GDP ng buong NATO, katumbas ng mahigit kalahati ng buong ekonomiya ng mundo. Sa madaling sabi, hawak nila ang pinakamalaking bahagi ng yaman, teknolohiya, at industriyang pandigma sa buong planeta. Pero bakit nga ba sobrang yaman ng alyansang ito? Simple lang, dahil ang NATO ay binubuo ng mga pinakamayayaman, pinakamauunlad at pinakamalalakas na bansa sa daigdig tulad na lamang ng Estados Unidos, Germany, United Kingdom, France at iba pa. Ang economic power na ito ay nagbibigay ng pondo sa pagbili ng mga pinakabagong fighter jet, pagpapagawa ng mga aircraft carrier, at pagpopondo sa research para sa mga makabagong armas at depensa. Sa usaping militar naman, may tinatayang 3.5 million active troops ang NATO na handang lumaban anumang oras. Mayroon din silang humigit kumulang 14,000 na mga tangke at armored vehicle na itinuturing na pinakamabisa at pinakamoderno sa kasalukuyang panahon. Sa himpapawid, ang NATO din ang naghahari. Kung pagsasama-samahin, aabot ng higit 20,000 fighter jet at iba pang mga aircraft ang aerial asset ng NATO. Kung atin namang pag-uusapan ang international power projection, may higit 800 warship, kabilang na ang halos 20 aircraft carrier na nagsisilbing lumulutang na mga base militar ng NATO. At ang pinaka-nakaririmarim, may higit 6,000 na nuclear weapon ang buong NATO, karamihan mula sa Estados Unidos. Ngunit kung aalisin natin ang arsenal ng Amerika, nananatili pa rin tong malakas na umaabot ng 500 nuclear warhead sa pagitan ng United Kingdom at France, sapat
para manatiling nakatatakot na deterrent laban sa sinumang kalaban. Bukod sa pagkakaroon ng pinakabago at pinakamaraming mga military hardware, isa pang kapangyarihan ng NATO ay ang kanilang standardization at pagkakaroon ng integrated weapon system. Ang NATO ang naglatag ng pundasyon sa mabilis na paggamit at pagpapalit ng mga armas at kagamitan. Ang kanilang mga bala, tangke, eroplano at maging mga spare parts ay may iisang disenyo at standard. Halimbawa na lamang, ang 5.56mm ammunition na karamihang ginagamit ng kanilang mga rifle ay meron lamang iisang sukat at disenyo, kaya't madaling magpalitan ng supply sa oras ng kagipitan. Sa ganitong paraan, ang mga French soldier ay maaaring gumamit ng armas ng mga British o German nang walang problema. Isa pang halimbawa, ang skill ng isang sundalo mula sa Sweden ay mananatiling kapaki-pakinabang kapag ginamit niya ang equipment sa Turkey o Spain kung kinakailangan. At kung sakaling maubusan ng bala ang isang hukbo mula sa Poland, agaran silang masusuportahan ng bala mula sa Germany o France nang walang patid. Ang interoperability at integration ng lahat ng NATO forces ang sanhi kung bakit masabing napakalakas talaga ng alyansang ito. Ang bagsik ng NATO ay napatunayan na nila sa mga aktwal na labanan at tunay na operasyon sa iba't ibang panig ng daigdig. Mula sa mga peacekeeping mission sa Timog Europa hanggang sa mga full-scale intervention, dito may kita ang tunay na halaga ng alyansa. Sa mga lugar na hindi sapat ang diplomasya at salita, pinakita ng NATO na kaya nilang kumilos ng mabilis at patigilin ang kaguluhan. Kaya naman, ating balikan ang ilan sa mga digmaan at operasyon na tumatak sa kasaysayan ng NATO. Sa Balkans, ang NATO ang pumigil sa isang maramihang pagpatay. Ang kanilang mga jet ang bumomba sa puwersang Serb na magsasagawa ng maramihang pagpaslang ng mga sibilyan. Ang kanilang operasyon ay nagligtas ng libo-libong Bosniak at Kosovar sa Balkan. Makalipas ang 9/11 attack sa Amerika, ang NATO forces ay napalaban ng 2 dekada sa disyerto ng Afghanistan. Bilang bahagi ng kanilang obligasyon na tulungan ng Amerika makalipas ang pag-atake, libo-libong tropa mula sa iba't ibang bansang NATO ang nagtulungan. Nagpatrolya sila sa mga malulupit na bundok ng Hindu Kush, nagbantay sa mga lungsod at nagtayo ng mga base sa disyerto upang i-neutralize ang mga kalaban sa Afghanistan. Bukod sa pakikipaglaban, nagsagawa din ang mga NATO forces ng nation building. Ang kanilang tropa ang nagsanay ng Afghan army at pulisya para protektahan ang bagong tatag na Afghan government. Sa Hilagang Afrika naman, ang Air Force ng NATO ang nagpatupad ng no-fly zone sa buong Libya, sanhi para hindi magamit ng pamahalaan ni Gaddafi ang kanilang mga fighter jet para targetin ang mga rallyista at mga sibilyan. Ang hakbang na ito ng NATO ay naging napakalaking tulong sa pagpapabagsak sa napakahabang dictatorship sa Libya. At sa kasalukuyan, hindi man direkta, pero ang NATO ang pinakamalaking supporter ng mga Ukrainian forces sa digmaan kung saan sila ay nagpapadaloy dito ng napakaraming mga sandata, bala, training, at maging military intelligence. Ngayon naman, ating pag-usapan ang doktrina ng kolektibong depensa ng NATO. Ang pinakamalaking military deterrent ng NATO ay ang Article 5 ng North Atlantic Treaty. Ayon sa dokumentong ito, ang anumang pag-atake sa isang miyembro ng NATO ay itinuturing na pag-atake sa buong alyansa. Ito ang basihan ng kanilang tinatawag na collective defense. Dahil sa estratehiyang ito, walang matinong bansa na susubok na makipagbanggaan sa NATO. Isipin mo, kung sasalakayin mo ang maliit na Estonia, hindi lang ang mga Estonian ang kakaharapin mo. Biglang darating ang mga Amerikano na may pinakamalakas na sandata sa mundo, ang mga French at British na may sariling nuclear weapon, at ang industrial power ng mga German. Kabilang pa rito ang Turkey at Poland na may milyon-milyong sundalo.
Sa madaling sabi, ang isang suntok mo ay sasagutin ng 30 suntok mula sa iba't ibang mga bansa. Sa kabila ng mga mabubuting bagay na ito, hindi perpekto ang NATO. Narito ang ilan sa mga suliraning kinakaharap nito. Unang hamon, budget and defense spending. Para maging bahagi ng NATO, ang bawat bansa ay kinakailangang gumastos ng 2% ng kanilang GDP para sa kanilang military budget. Sa kasamaang palad, hindi lahat ng miyembro ng NATO ay kayang ibigay ang 2% ng kanilang GDP para sa military budget. Ilan sa halimbawa nito ay ang Spain, Belgium at maging Canada. Dahil dito, madalas itong ireklamo ng Amerika. Para sa mga Amerikano, marami sa mga NATO members ang hindi nag-aambag ng sapat at naikasakay lamang sa umbrella of protection ng alyansa. Ikalawa, internal tension. May mga bansa katulad ng Turkey na minsan ay sumasalungat sa direksyon ng alyansa, lalo na pagdating sa relasyon sa Russia at Middle East. Halimbawa, ilang beses nang bumili ang Turkey ng armas mula sa Russia, gaya ng S-400 air defense system, bagay na labis na ikinagalit ng ibang miyembro ng NATO. Ang ganitong internal friction ay nagpapakita na kahit magkakaalyado, may kanya-kanya pa ring interes ang bawat bansa. Ikatlo, mga panlabas na banta. Nariyan ang 3 taon ng Russo-Ukrainian War na nagsimula pa noong 2022. Kung sakaling tumawid ang mga Russian forces patungo sa teritoryo ng Poland, agarang magtitrigger ang Article 5 ng NATO. Sa kabilang dako ng daigdig, mabilis namang lumalakas ang China sa Asia. Hindi ito direktang sakop ng NATO, kaya't wala silang magagawa. Ngunit, anumang mangyari sa Asia ay tiyak na makakaapekto sa mga member state ng alyansa. Ika-4, mga makabagong banta ng alyansa. Ang cyber warfare ay hindi na lamang patungkol sa pagsira ng komunikasyon at infrastruktura ng mga bansa, kundi sinusubok na din itong baguhin ang mindset ng mga sibilyan at maging mga political leaders. Sa kasalukuyan, napakalaking banta ng fake news at information warfare na kayang magdulot ng pagkakawatak-watak ng public opinion na siya namang maaring pagsimulan ng pagkasira ng NATO. Oo, malakas ang NATO. May pera, may sandata, at merong karanasan sa labanan. Pero, ang mga hamon na ito ay nagpapaalala na kahit ang pinakamalakas na alyansa ay kinakailangan pa ring mag-ingat, magbago, at patuloy na maghanda. Dahil sa digmaan ng kinabukasan, hindi sapat ang tangke at eroplano. Kinakailangan din ng lakas pa sa mga kalabang hindi nakikita. Sa dulo, ang NATO ay patunay na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa bala o bomba, kundi sa pagkakaisa. Isang alyansa na kakayanin kahit sinong kaaway, kahit sinong diktador, at kahit sinong superpower. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko munang i-shoutout ang ating comrade na sina Ismael Lopez ng Pilar Sorsogon, Zorel Damas ng Capiz, John Christian Narisma, Mateo Galido, Jonat Patricio, Dark Capbox, Briones family at Sales family ng Pagadian at Cagayan de Oro, Mark de la Cruz ng Zamboanga City, Jeric Orpilla ng Binangonan Rizal, at Rodolfo Salonga ng Tangos, Navotas City. Napakarami pa nating episode ukol sa militar at politika ng makabagong panahon, kaya't siguraduhin napindot nyo na ang subscribe button. Kung naghahanap pa kayo ng iba pang episode kagaya nito, nais kong i-recommenda sa inyo ang ating video tungkol sa US-China War. Sino nga ba ang mananalo? Huli, ako si Sir Ian at sama-sama nating pag-aralan ang mga kaganapan sa daigdig at ang kasaysayan.